So, happy day mga anak. So, bago tayo magsimula, nais ko munang itanong, may karanasan na ba tayong bumili ng kalahating tinapay? O kaya naman ay bumili or kumain ng isa't kalahating piraso ng pizza? Kapag pinag-uusapan natin ang bahagi ng isang buo, dito pumapasok yung tinatawag nating fraction o bahagi. So, sa araw na ito, tatalakayin natin ang addition and subtraction ng fractions. So, titingnan natin kung paano ito ginagawa kapag magkakapareho at magkakaiba ang kanilang denominators. So, ito ay mahalagang bahagi ng ating kaalaman dahil ginagamit natin ito sa araw-araw gaya ng pagluluto, pagbibilang, o pagsusukat. So, handa na ba kayo? So, bago tayo magpatuloy, balikan muna natin anong nga ulit ang fraction. So, ang fraction ay isang numero na nagsasaad ng bahagi ng isang kabuuan. So, ito ay binubuo ng dalawang bahagi. Meron tayong tinatawag na numerator at denominator. So, kapag sinabi natin numerator, ito yung bilang na nasa taas na nagsasabi kung ilang bahagi ang meron. Pag sinabi naman natin kasing denominator, ito yung naman yung bilang na nasa ibaba. So, ito yung naman yung nagsasabi kung ilang bahagi ang bumubuo sa isang buo. Ayan. So, let's have a recall ng mga iba't ibang uri ng fraction. So, meron tayong tinatawag na proper fractions, improper fraction, mixed number, similar fraction, and dissimilar fraction. So, pag sinabi nating proper fractions, so ito, mas maliit yung numerator kesa sa denominator. So, halimbawa nga nito ay yung 1/4, kung saan mas maliit yung 1 kesa doon sa 4. So, ito po ay halimbawa ng proper fractions. Then, may tinatawag din tayong improper fractions. Kapag sinabi naman kasi nating improper fraction, mas malaki o kapantay ang numerator kesa sa denominator. So, halimbawa nito yung 8/3. So, mas malaki yung 8 or yung numerator kesa kay denominator. And then, may tinatawag din tayong mixed number. Okay, ano naman yung sinabi nating mixed number? So, ito yung pinagsamang whole number at fraction. Ayan. Recall din natin yung similar fractions at dissimilar. Pag sinabi naman natin similar fractions, magkapareho ang kanilang denominator. So halimbawa nga nito ay yung 2/8 and 5/8. So meron silang parehas na or magkaparehong denominator. So dito sa ating example, ano ba ang parehas na denominator? So yun ay ang 8. Very good. So doon naman sa dissimilar fraction, so magkakaiba naman yung kanilang denominator. So halimbawa nga nito yung 1/4 and 1/5. So magkaiba yung kanilang mga denominator. So yung unang fraction meron siyang 4 na denominator at yung pangalawa naman ay 5. Ayan, mag-proceed na tayo kung paano na tayo or magiging proseso natin sa pag-a-add ng ating mga similar fractions. Okay. So kapag pareho ang denominator, idadagdag lang natin ang numerator at kukopyahin ang denominator. So halimbawa, meron tayong 4/10 plus 3/10. So ang gagawin natin, kukopyahin lang natin sa denominator which is the 10. And then, tsaka po natin i-add yung 4 at saka 3 na magre-result ng 7/10. So, yun na ang magiging sagot natin. So, hanggat maaari, i-reduce natin sa lowest term. Kung hindi naman maaari, manatili na lamang sa sagot. So, meron pa tayong ibang halimbawa dito. Meron tayong 8/15 plus 2/15. So, copy natin sa denominator which is 15. Sulat natin sa 15. I-add natin sa numerator, 8 plus 2, so 10/15. Okay, so pwede nyo gamitin ang calculator nyo para makuha ang lowest term or kunin na lang natin yung kanyang pinaka-lowest term dito. So, ang 10/15, ang LCD niya ay 5. Okay, so divide natin both ang numerator and denominator by 5 para makuha natin yung kanyang lowest term. Paano naman kapag tayo ay mag-subtract? So, same lang naman ang process nito ng adding similar fractions. Kaso dito po ang gagamitin nating operation ay subtracting na. So kapag pareho naman ang denominator, idagdag lang ang numerator or
ibawas lang ang numerator at kopyahin ang denominator. So halimbawa, 8 over 15 minus 4 over 15, kopyahin natin si 15, and then 8 minus 4 ay meron tayong 4. So, lagi natin i-reduce sa lowest term katulad ng halimbawa natin sa second po. So, 16 over 24 minus 12 over 24. So, kopyahin sa denominator which is 24. Then, minus natin yung numerator. So, we have 16 minus 12. So, we have 4. So, may lowest term pa ang 4 over 24 na merong LCD na 4. So, divide natin ang numerator and ang denominator ng 4. So, magkakaroon ka ng 1 over 16. Ayan. Paano naman kapag mag-add tayo or magsusubtract tayo ng mixed numbers? Okay. So, i-add muna natin ang fraction. Pagkatapos, saka natin i-add ang whole number. So, halimbawa, meron tayong 6 and 2 over 7 plus 3 and 1 over 7. So, add muna natin yung ating fractions. Okay, so meron tayong 2 plus 1, so equals to 3. Copy natin si denominator which is 7. And then, tsaka natin i-add din yung kanilang mga whole numbers which is 6 plus 3 is equal to 9. So, meron tayong 9 and 3 over 7. So, meron tayo dito pangalawang halimbawa din. So, paano naman kapag subtraction? So, 12 and 7 over 10 minus natin ang 5 and 3 over 10 is equal to, so 7 and 4 over 10. Wherein, kinopya lang natin yung denominator since parehas lang sila ng denominator. Then, proceed tayo sa pag-minus. So, 7 minus 3 is 4. Then, yung whole number naman, 12 minus 5, which is 7. So, reduce natin sa lowest term. So, magkakaroon tayo ng 7 and 2/5. Okay. Then, paano naman kapag mag-a-add tayo ng dissimilar fractions? O, ulitin natin, review natin kung ano ba yung dissimilar fractions. Pag sinabi natin dissimilar fractions, magkaiba ang kanilang denominator. Okay, so magkaroon tayo ng, paano ba tayo mag-a-add nun? So, may mga ilang paraan tayo na pwedeng gawin kapag mag-add or magsusubtract tayo ng dissimilar fraction. So, pwede tayong gumamit ng LCD method. Okay, so paano ba ang pag-add natin or pag-subtract using ng LCD method? So, una, hahanapin natin ang least common denominator. Then, pangalawa natin gagawin ay gawin nating similar fractions. Okay? So, gagawin natin siyang similar fraction. At ang pangatlo, i-add natin ang numerator. And then, pang-apat, i-reduce na natin sa lowest term. Then, ang pangalawang method naman ay tinatawag nating butterfly method. So, ang gagawin natin dito ay i-multiply natin crosswise ang numerators at denominator. So, add natin ng pa-cross yung ating mga product. So, una natin i-multiply ang kanilang mga denominators para makuha natin ang denominators. Tapos, saka natin isusulat yung bilang ng isang fraction. So, okay, halimbawa, ang una natin gawin ay i-multiply natin yung butterfly method. Ang una, yung 1 times 2. Okay, meron tayong 2. Tapos, saka nyo i-multiply din si 1 times 6. Okay, meron tayong 6. Then, ang step 2 natin, saka mo i-multiply si denominator na 6 times 2. Okay, is equal to 12. Okay, so meron na tayong 2 plus 6 over 12. Okay, so kapag mang ganon, ang 2 plus 6 ay meron tayong 8, di ba? And then sa denominator, 6 times 2 is equal to 12. Kaya meron tayong 8 over 12 and then reduce natin sa lowest terms which is 2/3 naman. Paano naman kapag subtracting dissimilar fractions? Okay, kapag using ng LCD method, so ganun pa rin. Ang ano natin, i-change natin yung dissimilar fractions natin into a similar fraction. So paano natin gagawin yun? Using ng LCD. So ano ba ang LCD natin dito sa given natin? So kunin natin lahat ng multiples ng 3. So meron tayong 3, 6, 9, 12, 15, so on and so forth. Then, kunin din natin ang LCD ng 4, which is 4, 8, 12, 16, 20, so on and so forth. And then, next is, kukunin nyo yung pinakamababa na number or multiples nila na magkapareho yung ating given
na factors ng 3 and 4. Dito po sa example natin ng denominators na 3 and 4, 12 ang kanilang LCD kasi yun yung pinakamababa na magkamukha sila. So, yun na po ang ating magiging denominator. Then, proceed na tayo doon sa ating next na procedure. Magagamit tayo ng pa-cross multiply. So, ang una natin multiply, yung 2 times 4. So, magkakaroon ka ng 8 minus 1 times 3. So, equals to 3 over nung kanilang least common denominator. So, 8 minus 3 is equal to 5 over 12. Then, express na natin sa lowest term. So, meron po bang lowest term ang 5 over 12? So, kung wala, manatili lamang sa ating naging sagot. And then, the last one is subtracting ng dissimilar fractions gamit ang butterfly method. So, same lang naman yung process nito using ng adding ng dissimilar fraction. So, draw lang tayo ng butterfly, multiply natin yung number on each wing and write yung kanilang magiging product. Then, subtract natin yung two numbers ng kanilang antenna. Okay? Then, write na natin yung magiging sagot ng fraction. Tapos, saka natin i-multiply si denominator. So, halimbawa, draw a butterfly. So, draw muna tayo ng butterfly. Meron tayong 2 times 4 na magiging 8. Tapos, 1 times 3 na magiging 3. Okay? And then next is, proceed na tayo dun sa operation. So, meron tayong 8 minus 3 is equal to 5. Sa step 3 natin, tsaka natin i-multiply ang kanilang denominators na 3 times 4 is equal to 12. So, kung ito ay wala ng lowest term, manatili lamang sa magiging sagot. So, yun na muna sa ngayon mga anak. So, yun muna ang ating mga process in adding and subtracting similar and dissimilar. So, patuloy lang tayo sa pagsanay dahil mas nagiging madali ang fractions kapag naiintindihan natin ang mga hakbang. So, huwag matakot magkamali. Ang mahalaga ay matutong muli. Salamat!